Good morning po, Attorney George. Pasensya na po sa paghihintay, Chairman. Magandang umaga po, Ma'am DJ, at magandang umaga rin po kay Sir Ted sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan nga, uulitin ko pasensya na po, Chairman, ha, sa pag-aantay po sa amin. And thank you so much, syempre, ngayong umaga. May mga ilan lang po kaming katanungan. Hingi kami, Chairman, unahin na natin ito. Ano na pong latest update ng COMELEC dito po sa investigasyon na ginagawa ninyo sa mga campaign contributors na may kontrata po sa gobyerno? Ma'am DJ, Sir Ted, 55 po yung ating hinihingi ng konfirmasyon, sertifikasyon mula po sa DPWH. Actually po, 3 linggo na po na lumilipas yung ating liham sa kanila, although naiintindihan natin sobrang busy ng DPWH sa kasalukuyan. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin na mga kontratista doon sa mga source ng mga kandidato ay mga kontratista talaga ng pamahalaan, baka po kasi sa pribado, and therefore hindi po applicable sa kanila yung pong Omnibus Election Code, yung Section 95, letter C, at para naman po maging fair tayo sa lahat. Ngayon po, doon po sa umamin, dyan sa mababang kapulungan, ay kami po nagbigay na ng sulat sa kanya, ng liham, para siya umattend sa isang pagdinig. At nung nakaraang araw po, nung nakaraang linggo, ay napakinggan na po natin yung side niya. At ngayon po ay amin pong i-issue naman yung pagpapat request doon sa mismong nakatanggap ng donasyon, contribution na kandidato upang pagpaliwanagin naman siya. At ganun sila naman po ay hindi na kailangan ng kumpirmasyon sa DPWH sapagkat may pag-amin naman po tungkol sa kanilang kalagayan. Ulitin ko lang, Chairman, meron na po kayo na ipatawag dyan. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Chis Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, na dala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Chis Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto naming hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Chis Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na yun po yan ng ating dating Senate President, si Senator Cheese, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ, Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya ay sa isang press conference ay umamin din siya na nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na public works contractor, yung company nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa investigasyon ang posisyon ng presidente, vice-presidente, senador, congressman ng district at saka po party list. Kasama na rin po ang governors at saka vice governor. Nung huli nyo akong nakapanayam, Ma'am DJ, kinonfirm ako sa inyo kung ilan yung senador, ilan yung gobernador, ilan yung party list, ilan yung congressman. Dito po sa posisyon ng presidente at vice-presidente, aware po kami doon sa nilathala, pinalabas po ng PCIJ. Kung kaya nga lamang po, meron lang po kasing kaibahan yung pangalan ng mga nakalagay doon versus doon sa pangalan na nakalagay po sa SOSE. Halimbawa po, ang nakalagay na pangalan doon sa PCIJ ay DJ Chacha. Pero yung nasa amin po ay Ted DJ ang nakalagay sa amin. So kinakailangan po namin ipa-confirm sa DPWH kung parehas ba yung tao na yon. At the same time, doon naman po sa isang posisyon, sa halip na construction company, ang nakalagay po kasi Ma'am DJ, Sir Ted, ay Realty Corporation. So ang katanungan, yung bang Realty Corporation ay katulad ng isang construction company.
So, maaaring involved sa paggagawa ng mga subdivision, pero hindi naman pala involved sa public works, sa pamahalaan. Kaya kailangan po namin ng confirmation mula sa DPWH. So, tama po ba yung narinig ko? May mga hindi nagtutugma base po sa investigasyon ninyo? Yung pong nailabas po ng PCIJ Mhm. versus doon sa SOSE na nasa amin. Mm. Medyo iba po yung pangalan na nasa amin, iba Mm. po yung pangalan na nakalagay sa kanila. Mm. Maaaring family name, pero magkaiba po yung pangalan. Halimbawa, isang Jonathan, isang Alan. So, mukha pong magkaiba naman yung dalawang yon. And therefore, halimbawa, yung naipatawag sa Senado ay yung Alan at hindi naman po yung Jonathan. So, paano po yun? Kahit magkapatid po yun, maaaring magkaiba po yung nature ng Oo, negosyo o oo. ng bawat isa. Okay, kung ang nature ng negosyo iba na po yung nakalagay sa SOSE, paano po gagawin ng COMELEC doon? Ayun po ang kaya po kailangan namin, hindi pa naman po natin sila inaabsuelto o wala tayong sinasabi na wala na yung kaso. Kaya po kakailangan talaga yung confirmation mula sa ibang ahensya ng pamahalaan na halimbawa itong company na ito o korporasyon na ito ay may kontrata talaga sa gobyerno prior to the election of 2022, during the election of 2022, or after the election of 2022. At syempre, Mm. doon po sa atin, ay mako-confirm din natin sino talaga yung mga registered owners niyan, presidente, chairman, o kaya members of the board. Mako-confirm po natin lahat yan. Very important po yun because siyempre po, nagbi-build up tayo ng kaso. Ayaw po natin na later on, kung kami magpa-file ng yung aming opisinang yan, yung Political Finance and Affairs Department ay magpa-file ng kaso sa aming Law Department, ay gusto po natin airtight yung kaso. Nakakahiya po na madismissan ng kaso dahil lang sa hindi inaayos mabuti yung paggagather ng ebidensya. Sino po ito? Pwede ba namin malaman yung chairman? Kung sino po yung nakita ninyo na yung sa PCIJ, iba yung nakasulat, pero dun sa SOSE, iba po? O babawal pa po ba yan malaman? Pwede naman po kasi naipatawag na naman po sa Senado. For example, yung pong pangalang Kirante ay naipatawag na po sa Senado, pero hindi po kasi yun yung pangalan. Hindi ko na po muna babanggitin yung eksaktong pangalan, Ma'am DJ, para po hindi na maprotektahan din kasi baka maya-maya po yung pangalan na nasa amin, hindi naman pala talaga public works contractor. Opo. Pero yung pong patawag sa Senado ay public works contractor kasi hindi po siya ipapatawag sa Senado kung hindi po public works contractor. So lumalabas po yung naipatawag sa Senado, hindi po yun yung pangalan kasi na nasa SOSE nung naturang kandidato. Pero ang malinaw ngayon, hindi kayo nagsisingle out lang sa isang kandidato o sa isang senador. Ongoing po yung pag-check ninyo, pag-monitor sa iba pang mga kumandidato na tumanggap po ng donasyon mula sa contractors. Tama po yan? Ay opo, Ma'am DJ, Sir Ted. In fact, sinimulan na rin nga po yung 2025 matapos ang 2022. Although sabi po natin, baka pwedeng balikan ang 2022 sapagkat yung po kasi may prescriptive period ng 5 taon hanggang 2027. Samantalang yung 2025, 5 years naman yun, so hanggang 2030 pa. Kasi po, hindi po dapat nalilimit lamang ang COMELEC doon sa public works contractors. Letter C po yun ng Section 95. Meron pa rin pong other prohibition katulad po ng mining. Bawal pong magbigay ng donasyon yung mga mining corporations and companies katulad po ng mga may prangkisa sa pamahalaan. Ay total nabuksan na rin naman po yung issue na yan, kaya po tinitingnan na lang din natin. Although, sa batas po natin sa SOSE, technically po talaga yung Section 95, hindi pwedeng motu proprio ang COMELEC. Kinakailangan may magpa-file ng isang complaint para lamang opisyal na gumalaw ang kaso. Pero dito po, regardless whether it's mining, public works, yung may mga prangkisa sa pamahalaan, ay nagmo-motu proprio po ang COMELEC. Dito po klaruhin natin itong report nga din po ng PCIJ and we give credit to them. Talaga pong kumpirmado ito na mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Vice Presidente at ilang pang mga senador ho dito ngayon na nakaupo ay tumanggap umano ng contribution hango sa kanila pong dineklara sa kanila pong Statement of Contributions. Nagaling, ito po, particularly po sa Pangulong Marcos, construction company din po daw. Opo, at maging kay VP Sara ho naman daw, ang sinasabi po nito ay umano ay contractor din po ng DPWH. Opo, ganito po Sir Ted. Konfirmado po yung mga pangalan na naandyan yung mga kandidato. Yan po, pwede natin sabihin directly, confirm po yan. Kaya lang po, meron po hindi tumutugma doon sa pangalan ng mismong donor o contributor.
sapagkat yung nakalagay po sa isang kandidato, halimbawa Sir Ted, hindi ko na po muna i-confirm yung posisyon. Pero Mhm. tama po yung nabanggit mo. Makikita nyo naman po sa listahan na hawak nyo. Yung pong nakalagay po dyan, hindi po kasi construction company ang nakalagay doon sa SOSE, kung hindi pangalan ng tao. Mhm. Kaya lang Mhm. po, yung pangalan ng taong iyon ay inaipatawag po kasi yung isang tao na may katulad na family name, iba nga lang po yung pangalan, sa Senado. Pero Sige. yung pangalan po ng company, Sir Mhm. Ted, Mhm. ay eksaktong kapangalan mismo Okay. noong tao na pinatawag sa Senado. Sige. So kung ano po ang vis-a-vis the status of your investigation sa kaso po ni Senator Escudero, anong status nito pong kila Pangulong Marcos, kila VP Sara et al? Humihingi na lang po kami ng confirmation sa DPWH. 3 linggo na po yung aming liham sa kanila Mhm. para po, nilista po lahat namin, Sir Ted, yung 52 plus 3 na mga kontratista at pinapakonfirm po namin kung sila ay mga public works contractors before, during, and after the election of 2022. Okay. Hypothetically, sir, kapag po impeachable official po yung involved, yung pong may gantong usapin, ano po ba ang kalalabasan kung meron po talagang paglabag sa batas? Siyempre po, Sir Ted, hindi po tayo nagre-refer dito muna. Parang academic discussion lamang. Mhm. Kapag public official, siyempre po, suspended muna ang lahat ng kaso, kriminal, Mhm. administratibo laban po doon sa naturang public official. Siyempre, maghihintay na lang po na matapos yung termino at pagkatapos siya lang po mag-go. Yung purpose po talaga niyan, Mhm. because you cannot sue the state. The Mhm. state cannot be sued without its consent. Yan po yung prinsipyo sa political law dahil para hindi na iistorbo yung mismong namamahala sa pamahalaan, kung sino man po yun, responsible public officer. Opo. Kapag po legislator, paano po? Usually po nakalagay sa kanilang nakalagay sa saligang batas natin sa Article 6 na pagka po patungkol sa ethical standard, Mhm. patungkol sa moral and etc. ng mga miyembro ng House of Representatives, Senado, ay meron po silang sarili na internal processes. And therefore, yun po yung paraan para po tanggalin. Yung local officials po, pwede po yan sa Office of the Ombudsman o kung hindi naman po sa mismong DILG. O kung hindi, yung sangguniang panlalawigan sa sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan sa mga sangguniang panlunsod naman. Okay, kasi po ito, bakit walang congressman na naman daw po dito? Meron ba kayong congressman na inimbestigahan po? Meron po, baka po hindi na ilista nung PCIJ, meron po kami. In fact po, doon sa amin, ang congressman ay 5 at meron po rin party list na kasama. In fact, sa governors naman po, 2 ang kumandidatong governors, 2 rin po ang vice governors. Opo. When will you make this public? Basta po dumating yung confirmation mula sa DPWH, Sir Ted, wala naman po inabas natin yan at openly sinasabi natin mismo kahit yung bilang. Kasi po, Sir Ted, meron po sa listahan na halimbawa sa 55, sila po ay glass and aluminum supplier. Pero nilista na rin po namin. Siyempre po, alam naman natin, pag glass and aluminum supplier, maaaring hindi sila talaga direct contractor. Baka nagsusupply sa kontratista. Pero sinama na rin po namin para po maging maliwanag. Baka kasi meron din silang kontrata sa pamahalaan. Chairman, ito pong party list, ngayon po kasi alam po namin that you are governed by the existing statutes dito po sa usapin po ng party list system. Pero ngayon talaga para po sa next election cycle, halimbawa itong Construction Worker Solidarity Party List, kinakatawan ni Edwin Garjola. Ito ho ngayon, kilalang kontratista talaga sila, as in contractor. Meron pa pong iba dyan na nasa sangkot din po mismo na ngayon ay merong ugnayan sa mga kontratista o sila mismo o kanilang pamilya. Wala na ho talagang kaparaanan pa dito. Ang COMELEC para ho mabusisi ang kanila pong party list at hindi sila mabigyan ng ng accreditation para makatakbo sa halalan? Siyempre po, Sir Ted, una, kapag ang isang party list para din sa korporasyon na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay hindi naman nagbabiolate ng konstitusyon, ng mga umiiral na batas, etc. Patuloy po makikinabang doon sa accreditation na naibigay sa kanila. Ngayon po, may mga kaso pong nadala sa Korte Suprema na maaaring
maging basihan ng komisyon kung sakali magkakaroon ng desisyon upang magkaroon ng review doon sa mismo mga party list. And therefore, hinihintay po natin yon sapagkat maganda po yung mga naidala o nadala na issue sa Korte Suprema patungkol mismo sa tinatawag na marginalized and underrepresented. Kasi po pagka yun ay lumabas, pwede pong gawing basihan ng COMELEC upang ma-empower kami para ma-review yung qualification o kaya naman po yung mismong mga na-accredit na before na mga party o nag-participate na ng mga nakakaraang halalan. Yung magbubukid party list din po, umamin na sila po pala contractor eh. Nag-divest lang daw po siya. Yung po, alam niyo po yung sinasabi natin, Sir Ted, tama po yung inyong advocacy at nakita na po natin yan. Kami naman po yung sumusuporta sa ganyan. Talaga lang po nakatali yung kamay namin doon po sa mga desisyon na nailabas ng ating katas-tasang hukuman, lalo na po yung tinanggal dati, yung sabi, hindi dapat nakatira sa mga bahay, dasma and food. Tapos ngayon sabi, hindi naman kinakailang gumagapang sa kahirapan, sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismo sektor na kanyang nire-representa. Aminin na po natin, Sir Ted, kahit po ako, aaminin ko personally, na yan po ay nag-open ng floodgates. Nagbukas po yan talaga upang makapag-participate yung mga sa tingin natin from the point of view of a lawman, ng layman, ay alam natin na hindi naman qualified. Kaya lang, magpapakita po ng limpak-limpak at pagkakapal-kapal ng mga volumes ng advokasya na magsasabi sila ay may advokasya doon sa sektor na kanila po na inaadhika. Na kanilang kinakawatan. Kinakatawan. I'm sorry. Opo. Ay sorry po. Na, ano lang po, slip of the tongue. Go ahead. Yes, Attorney, sa dami po ng mga tumakbo last election, maging sa dami rin po nito mga kontratista dito po sa ating gobyerno, meron po ba talagang sapat na resources sa tauhan ng COMELEC to check one by one lahat ng ito? Alam niyo po, una, Sir Ted, Ma'am DJ, napakaganda ng katanungan. Yan pong opisinang yan, Political Finance and Affairs Department, ay matagal na po namin kinreate yan. Kung kaya nga lang po talagang ipinagmamakaawa natin, talaga namang pinagdadasal natin na sana officially na po, napayagang yan ay makreate. Ilang beses na po kami sumulat sa ating sa DBM, sana po payagan naman na makreate sapagkat lahat po ng taong naandyan ay casual employees. Meron po sila halimbawa 38 tauhan, pagkatapos hindi wala pong accountant dyan, 2 lawyers, at yung pong iba pinagkukuha namin sa iba't ibang departamento para lang mabuo yung opisinang yan. Dahil nga siguro, ang feeling po ng iba ay hindi naman kailangan talaga yung office na yan. Pero alam niyo po, 44,000 in 2022 ang lahat ng SOSE na naisubmit ng mga kandidato nung eleksyon na yon. Ito pong 2025, 42,000 po na SOSE. Na 38 tao lang po ang involved na magtitingin at napakadami po, voluminous documents po yung sinasubmit sa amin. So, maaaring wala po kami na ganung kadaming tao, wala rin ganung kadaming resources. Pero ako po, nagsasabi sa inyo na talagang for several elections, alam po ni PCIJ yan, na perform po ng opisinang yan yung kanilang trabaho, nakikita po naman lahat. Kaya lang, nalilimit po talaga sila doon sa tinatawag na overspending at saka yung mga mali na reporting doon sa SOSE. Yan pong Section 95 dahil nga ang nakalagay kasi sa SOSE law, yan ay motu proprio, hindi pwedeng gawin ng COMELEC kung hindi dapat may magko-complain. Pero dahil sa naging mainit ang issue, kaya po kami nag-focus sa kasalukuyan and onwards, yan na rin po yung lagi nating gagawin. Sige po. Chairman, ito pong Ako Bicol Party List, nag-resign po si Zaldico. Automatic ba ho yan na yung kanilang third nominee ang papalit at wala na ho bang pahintulot na kakailanganin from COMELEC? Kami po ay maghihintay ng isang liham mula po sa House of Representatives. Kalimitan po, Sir Ted, ay nanggagaling yan sa Secretary General ng House of Representatives upang alamin sa amin sino ba yung pangatlo, dahil 2 po ang nakuha ng naturang party list na panalo na seats. So tatanungin po kami sino yung pangatlo sa aming listahan, i-issue po namin yung certification at mag-i-issue rin po kami ng panibagong Certificate of Proclamation in favor dun sa pangatlo na yon na naandun po sa listahan at sinabit po sa COMELEC. Okay. Ito pong BARM election, sir, kumusta po? Totoo ba na meron kayong agam-agam kung kaya nyo po itong pamahalaan at matuloy? Ay, actually po, yung agam-agam namin, Sir Ted, hindi po dahil doon sa kakulangan ng paghahanda ng COMELEC o dahil hindi kami prepared. Hindi po yun. Talaga pong, yun nga po sana, sabi ko, ma-discuss sana sa
sa programa ni Sir Ted ng mahaba-haba yung tungkol sa BARM. Pero total na itanong nyo na rin po. Alam niyo po kasi ang problema namin, wala po kasi sa kasalukuyan na batas na maipatupad si COMELEC. Bakit po? Kasi po ang BARM, inireset po yan dapat po ay kasabay ng national and local election ng Mayo 12, dapat ay sa October 13. Kung kaya nga lamang po Sir Ted, ang BARM po kasi ay dapat 80 ang miyembro ng parlamento na ihahalal. Kaya lang po nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, Province of Sulu versus Executive Secretary, na yung pong Sulu sinasabi hindi na miyembro ng BARM. Kaya from 80, 7 po dapat ang sabang sa Sulu From 80 na minus ng 7, naging 73. So yun po ang pinaghandaan namin Sir Ted, yung 73. Sabi namin, sana yung 7 ay ma-distribute ng Parliament bago man lang sumapit yung rurok ng paghahanda po namin. Naghintay po kayo ng Mayo, Hunyo, July, August, wala pong naipas. Pagkatapos po, bigla pong minaipasa ngayon, Sir Ted, yung pong BAA 77. This time, nire-reapportion po. Binago yung seat na originally na ando sa original na law, ni-repeal yung original na law na amin pong pinaghahandaan, at pagkatapos po, yung batas na nag-repeal na yan, yung BAA 77, tini-RO naman po ng kataas-taasang hukuman. So ang katanungan po, ano pong batas ay ipapatupad namin sa October 13? And hanggang sa kasalukuyan po, kami naghihintay at nagdarasal na sana madesisyon na po ng kataas-taasang hukuman kung ano talaga yung batas. Pero po, again, inuulit ko, kapos na po yung panahon Ngayon po ay September 30, 13 araw na lang po, huminto po kami ng aming paghahanda, Sir Ted, katulad ng voters education. Kasi hindi namin alam ano sasabihin namin sa mga botante, saan sila boboto, sino mga kandidato nila, dahil nga po binago. At pagkatapos, dahil po sa pangalawa po, Sir Ted, yung balota po na imprenta namin ay para doon sa unang batas, hindi po dito sa pangalawang batas. And therefore, iba na po yung mga maaaring parehas ng kandidato, pero iba po yung numero ng mismo distrito. Kaya po, in quandary, at talagang litong-lito po sa kasalukuyan ang national elections. In quandary. Chairman, pag hindi po umaksyon ng Supreme Court, ano ang gagawin po ninyo? Tutuloy niyo halalan at yung gagamitin yung balota po na wala na po yung 8 upuan na na-distribute? Paano po? Sir Ted, pagka po kasi kami ay tumuloy, ganung may pagkilala na may bagong batas ang Korte Suprema sapagkat tini-RO po niya, hindi naman po sinasabing unconstitutional. Yung bagong batas na yan, kung pinapahinto lamang, pero pag pinapatupad po namin yung batas na namatay na, hindi na po na-resurrect o nare-resurrect, baka po ma-declare na null and void ang lahat ng eleksyon na gagawin namin ng proklamasyon. Kung kaya po, Sir Ted, wag po mag-alala yung mga taga-Bangsamoro. Meron po tayong provision sa Omnibus Election Code, Section 5, 1985 pa po na batas, ang sinasabi ang COMELEC pwede mag-postpone ng halalan 30 araw matapos makalipas yung basihan kung bakit na-postpone yung halalan na yan. Maaari po tinatawag na terrorism o kaya naman po violence. Meron pong tinatawag din silang force majeure o yung act of God na tinatawag na hindi naman inaasahan. So pwede po namin i-consider siguro na yung sa Korte Suprema sa kasalukuyan ay isang force majeure. And therefore, hanggat walang desisyon, hindi namin mabibilang yung 30 araw kung kailan maisasagawa ang halalan. Wala pa po kaming desisyon tungkol sa bagay na yan kung talagang dapat i-postpone ang October 13 Bangsamoro parliamentary elections. Will it be improper or irregular for the Commission and Bank to respectfully write the Supreme Court and inquire on the status of the case, because this is something really so important dito po sa Southern Mindanao that might create trouble. Will that be ano po sabi ng inyong mga kapwa commissioners po, Chairman? Ay gumawa na po kami, Sir Ted, ng tinatawag na komento doon sa nangyaring petisyon at siyempre nag-file din po kami ng parang klarifikasyon para po doon sa nailabas po ng ating kataas-taasang hukuman na order. At kasi nga po, ni-require lang kami ni 5 araw walang extension, Sir Ted, upang sa paningin namin mukhang minamadali rin ng kataas-taasang hukuman. Sa puntong ito, gusto lang natin sabihin, hindi rin naman po dapat sisihin ang kataas-taasang hukuman, Sir Ted, sapagkat paano nga naman kung unconstitutional, illegal, yung po mismong bagong batas, sapagkat madami rin pong sinasabing question o issue sa bagong batas. Kasi Sir Ted, isipin mo na lang example, at hindi ko sinasabing illegal, unconstitutional. Hindi po para ang COMELEC ang magsabi niyan. Pero tingnan niyo po,
Halimbawa, yung isang distrito, dati-rati, doon sa lumang batas, 5 ang miyembro ng bayan, 5 bayan ang miyembro niyan. Dito sa bagong batas, tinanggal ang isang bayan, nilagay sa pagkalayo-layong distrito, at ang sinasabi, kung sino yung kandidato originally, ay sila pa rin ang kandidato dito sa bagong distrito na to. Paano kung yung kandidato ay taga dito pala sa bayan na tinanggal, Sir Ted? Mananatili siyang kandidato sa isang distrito na wala na yung bayan niya. Paano siya makakaboto rin? Wow, what a conundrum, Mr. Chairman. Opo. Sige. So, well, siguro ho naman ang ating kataas-taasang hukuman ay siguro naman alam nila kung gaano kaimportante itong isyong ito. Makikibalita po kami sa inyo, but ngayon po sa mga inaabot ng ating broadcast sa BARM, ano po inyong panawagan sa kanila? Sa ating po mga kababayan sa BARM, wag po kayo mag-alala, darating tayo sa halalan. Kauna-unahan po ito sa inyo, yan po ang commitment ng Commission on Elections. Kung kaya nga lang, nasadlak tayo sa ganitong klaseng problema, pero anytime po nasabihan kami ng Korte Suprema na magsagawa na ng halalan, handa po ang inyong COMELEC, Sir Ted. Okay, sige po. And thank you for your explaining po kasi mas nauunawaan po namin itong sitwasyon na ito kung nasaan po kayo ngayon at kung gaano kakomplikado ang issue. Mabuhay po, Chairman. Thank you. Salamat po, Sir Ted. Ma'am DJ, mabuhay po, magandang umaga. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!